Maayong buntag, maayong adlaw, maayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Welcome po sa ating video presentation message na patuloy ko pong ginagawa ito dahil ito po yung alam ko na makatulong sa atin sa pagkaing spiritual. It is my obligation and it is also my function as a pastor nga maghatid sa salita ng Diyos na kaniyang ipinadama sa aking puso at magiging spiritual food po natin, mga kapatid, sa bawat linggo. So again, ang pag-usapan po natin sa umagang ito, mga kapatid, is about right responses during testing or trial. Papaano po ba tayo mag-response sa panahon na dadaan po tayo sa mga testing? Hindi po tayo excuse sa mga trials. Gusto ko pong sabihin, nang tayo po'y tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi po tayo excuse sa mga trials. Dahil yung po mga tao sa Biblia na naniniwala at tumanggap sa Panginoon ay dumaan po sila sa iba't ibang klasing antas ng pagsubok sa buhay Kristiyano, buhay na sumampalataya sa Diyos. Katulad po ni Daniel. Si Daniel po siya po ay matuwid na lingkod ng Diyos. Pero siya po ay pinakain sa leon. But doon po sa trials, during sa trials, nag-response po si Daniel ng tama. Kaya po ay nakita niya ang himala during sa testing and promotion after noon. Si Sidrak, si Meshach, si Abednego, mabasa po yan sa Daniel chapter 3. Sila po'y matuwid na sumusunod sa Diyos. Sila po'y naglingkod sa Diyos, mga kapatid, at kinainggitan sa mga taong walang relasyon sa Diyos, sa mga taong sip-sip. Sila po'y naihulog sa naglagablab na apoy, mga kapatid. Kailang doon po sa lagablab na apoy, nakita nila nandoon ang Panginoong Hesus. Kasama po nila yan, makita po nila nandoon ang Panginoon. Kaya after noon, na-promote si Sidrak, si Meshach, si Abednego at na-born again si Nebuchadnezzar. Mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo na kahit panahon sa Christmas, minsan i-allow ni Lord yung pong mga trials and testing sa buhay. Ang gusto ko pong iparating, mag-response po tayo ng tama. Dahil pag hindi po tayo mag-response ng tama, yung pong testing, ito po ay examination. Pwede tayong pumasa, pwede tayong bumagsak. At kung bumagsak po tayo, mga kapatid, kung tayo po ay babangon at magpatuloy sa Lord, the same trials na ating paring daanan. Dahil walang excuse eh. Ito po ay examination for promotion. Huwag po ninyong kalimutan pag dumaan po tayo sa iba't ibang klaseng trials. Ipinahintulot ng Diyos po yan sa buhay natin dahil nais ng Diyos na ipopromote tayo. At nais ng Diyos na tayo po i-bless niya. At nais po ng Diyos na tingnan niya ang ating capacity. Kung mayroon po ba tayong natutunan at mayroon po ba tayong nalalaman sa kanyang salita. Dito po sa trials and testing, makita po yan. Kung tayo po ba ay natuto or hindi pa rin natuto. Ang best illustration dito yung pong examination sa school. Bakit po ang lahat ng teacher ay i-examine po yung mga estudyante para sukatin kung sila'y natuto o hindi, sila'y nakinig o wala. Doon po sa examination makita po yan. In our Christian life, every Sunday, tayo po'y nakikinig sa salita ng Diyos. Every day, nagbabasa ng kanyang salita. And dadaan ho tayo sa trials para titingnan ni Lord kung natuto tayo, kung mayroon na po tayong alam sa kanyang salita. Depende po yan
sa ating responses during testing and trials. I have a best example sa atin, ito po si Hope, mga kapatid. So tingnan po natin, mga kapatid, in James chapter 1 verse 2, ito po yung instruction ng Diyos. James chapter 1 verse 2, ito po yun, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kind. So malinaw po yung instruction ng Bible. Pag dumaan po tayo sa mga iba't ibang klaseng pagsubok, ay i-consider po natin pure joy. Hindi po tayo magmukmok sa sulok, umiiyak, at ma-discourage. Hindi po ganun ang instruction ng Bible. Consider it pure joy. Bakit? Mayroon pong promotion, mayroon pong blessings, at mayroon pong pabor na, nasa likod ng trials pag nag-response po tayo ng maayos at pag nag-response tayo ng tama. Dito po sa life ni Job, si Job po ay dumaan sa matinding trials na siya po ay kinonsider ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Pero ini-exam siya ni Lord. Dumaan siya sa testing para tingnan kung ano ba talaga ang nasa puso ni Job. In Job 1 verse 6, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with him. The Lord said to Satan, where have you been? Where have you came from? Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth. So isang araw lahat po, ang mga anghel po ay nagpakita sa Diyos sa langit. Ay sumama si Satan dahil siya po ay angel rin. Alam niya ang access papunta sa langit. Sumama rin siya at nagpakita siya doon. So tinanong siya ng Diyos, saan ka ba galing? Sumagot naman si Sita na doon sa sanlibutan, pabalik-balik, tingin ng tingin, parang ganon. Verse 8, ito po sabi ng Bible, mga kapatid, verse 8, the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shun evil. So sabi ng Diyos kay Job, kita mo ba sabi ni Lord, sabi ni Lord kay Satan, kita mo ba ang lingkod ko? Si Job, walang katulad niya sa sanlibutan during the time. He is blameless, wala kang mai-blame sa kanya. He is upright, matuwid siya. Siya ay taong may takot sa Diyos at kinasuklaman niya ang kasalanan. Imagine yung description ng Diyos kay Job. Blameless, upright, a man who fears God and shun evil. Kumbaga, kinasuklaman ni Job yung kasamaan. Tanong na, ang sagot naman ni Satan, does Job fear God for nothing? Sabi ni Satan, siya ba'y matuwid? Siya ba'y may takot sa iyo dahil sa walang dahilan? Does Job fear God for nothing? So, ibig sabihin ni Satan, may dahilan kasi. May dahilan kasi, parang ganon. Kasi binibless mo si Job, kaya may takot siya sa iyo. Blameless, upright siya. Kaya nga, verse 10, sabi ni Satan, have you not put a hedge around, sabi dito, mga kapatid, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herd has spread throughout the land. Sabi ni Satan, kasi pinagpala mo siya eh. Pinagpala mo siya eh. So, doon, kaya nga si Job po, mga kapatid, ay naging tapat sa Diyos dahil kinakount ni Job yung pagpapala. Binilang niya kanyang blessings. But sabi ni Satan, but now stretch out your hand. Alisin mo yung kamay mo. Alisin mo yung kamay mo kasi hindi makagalaw at hindi niya kayang galawin si Job kasi nandun yung kamay ng Lord sa kanya. Kaya sabi ni Satan, stretch out your hand. Alisin mo yung kamay mo. Alisin mo yung kamay mo kay try natin. Parang ganon. I-try natin. Parang ganon, mga kapatid. So, yung pong mga pagsubok ay
pinahintulutan ng Diyos. Hindi po si Lord nagbigay, pero pinahintulutan ng Lord. I-examine niya. Titingnan niya kung tayo ba'y may natutunan, may alam, at tayo po ba'y totoong nagtiwala sa Diyos. Parang ganon. So verse 12, the Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your power. But on the man himself, do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Sabi ng Lord, sige, subukan mo. Sige, sige. Basta wag mo lang patayin. Do not lay a finger to him. But sige, kaya pinahintulutan ng Diyos yan eh. Kasi alam ng Diyos na kaya mo. Amen? Pakisabi siya katabi, kaya mo yan. Kailangan ipakita mo lang na may natutunan ka sa salita ng Diyos. Pakita mo lang na may salita ng Diyos nakapundar sa puso mo. Sabi nila, sige, try mo. Parang ganon. Job chapter 2 verse 11, when Job's three friend, si Eliphaz, the Temanites, si Bildad, at si Supar, the three friends of Job, mga kapatid, ay nang nalaman nila na matindi ang pinagdaanan ni Job, matindi talaga ang kaniyang circumstances na kinakaharap, yung tatlong kaibigan niya ay pumunta sa kanyang bahay para magsimpatya. Alam niyo po, dito po nasubok yung sino po talaga ang totoong kaibigan. Ito po yung tatlo. Alam niyo po ba, kung basahin niyo po ang Bible, ay inakusahan nila si Job. Bakit siya nagkaganon? Ang kanilang accusation ay, kasi Job, may sikrito kang kasalanan. Kasi Job, may pride ang puso mo. Kasi Job, ganyan, kung basahin niyo yan, makita nyo, kaya mayroon silang argumento, Job and kanyang tatlong kaibigan, na kanilang intensyon pupunta kay Job para magsimpatya. Pero pagdating doon, kinundim la si Job. Basahin niyo po yung book of Job, yung mga tatlong kaibigan niya, ay para bang inakusahan nila nga kasi Job, mabait kang tingnan, pero sa tago may ginawa kang kasalanan. Para, ganun yan eh, lahat yan. Kinundi ka kasi may pride ka, Job. Kasi ambisyoso ka, Job. Kasi ganito ka, Job. Yan. Pero alam niyo si Job kasi ay alam ng Diyos na wala siyang, siya naglingkod sa Diyos ng maayos. Siya sumunod sa Diyos ng maayos. At siya ay tapat sa Diyos. Ginagawa niya ang kaniyang assignment. Siya ay tapat na nagsisil group kung sa ating kapanahunan. Siya ay tapat na sumusunod, nagsasubmit sa kanyang pastor sa ating kapanahunan. Mga kapatid, ganun po yan. Ngayon po, ito po yung response ni Job sa kanyang mga kaibigan. Na gusto ko pong i-share sa inyo yung response ni Job. And Job continue his discourse. Talagang pinatunayan ni Job sa kanyang mga kaibigan ang kaniyang puso at ang kaniyang panampalataya sa harap ng Diyos. Sabi ni Job, of course, Job naman, mayroon naman bilang tao, mayroon na rin siyang naramdaman na kunting discouragement. Pero hindi pa rin siya bumitiw sa kanyang panampalataya sa Diyos. Pero bilang tao, mayroon na po siyang naramdaman mga kapatid. Okay, and Job continue his discourse as surely as God lives, who has denied me justice. Parang mayroon na the Almighty who has made my life bitter. Kanyang buhay ay nagiging mapait. Pero ito yung kanyang commitment Mayroon po siyang commitment na kinakapitan, hinahawakan ang kanyang commitment. Hindi niya binitiwan. Sabi po ni Job, as long as I have life within me. Mga kapatid, napakaganda po yung statement ni Job. Kanyang commitment kay Lord, as long as I have life within me, the breath of God in my nostril. Alam niya, yung buhay niya, ay yung hininga niya, ay hininga ng Diyos yun The breath of life, the Spirit of God in my nostril. Sabi ni Job. Sabi niya, verse 4, my lips will not say anything wicked and my tongue will not utter lies. Verse 5, I will never admit you are right, you are in the right till I die.
I will not deny my integrity. I have something share sa inyo mga kapatid. 4 na bagay gusto ko pong iwan sa inyo this morning. Please open your heart, mag-take note kayo. At ito po yung makatulong sa atin, lalo na po sa ating laban sa buhay panampalataya sa 2025. Hindi po natin alam ano pong mga pagsubok na ating maraanan, ano pong examination na ipahintulot ng Diyos. Dahil para tayo ay ipopromote, bago tayo ma-promote, tayo po'y dadaan ng examination. Bago tayo i-bless, bago tayo mga ison na tatanggap ng matinding mga pagpapala as I believe in 2025, marami po talagang pagpalain ng Diyos ng tudo-tudo. Pero dadaan muna tayo sa tamang examination. Final exam, midterm exam, dadaan po tayo doon so that God can promote us. Because God will not promote us for no reasons. Ipopromote tayo pero dadaan tayo sa tamang proseso. Amen. Pwede po bang pumalakpak ng malakas sa Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, ganito po yan. God's message through this word for our guidance as Christ believers. Number 1, during trials, huwag kang magsalita ng masama. During trials, huwag kang magsalita ng masama. Dadaan po tayo sa mga trials. Huwag mong sisihin ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, count it with joy. Huwag mong sisihin ang Diyos. Inexam ka ng Diyos mabait ang Diyos siya pinahintulutan ng Lord yun para tingnan ng Lord yung kakayanan mo, para ipakita ni Lord na kaya mo na, may natutunan ka na. Mga kapatid, huwag kang magsalita masama, huwag mong sisihin ang Diyos, huwag kang mag-blame ng ibang tao. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Sa buhay mo, sa pamilya mo at sa ibang tao. Huwag kang magsalita ng masama sa buhay mo. Na ganito ako, tanga ako, ganito. Sa pamilya mo, huwag kang magsalita ng masama sa pamilya mo, maging sa ibang tao. Sabi ni Job ng Job 27 verse 4. Look at Job 27 verse 4. Ito yung kanyang sinabi doon sa kanyang mga kaibigan yung tatlong kaibigan. My lips will not say anything wicked and my tongue will not utter lies. Kasi pilit siyang ini-encourage sa kanyang mga kaibigan na aminin mo na, Job, aminin mo na. Mayroon ka talagang tinatago, marami ka talagang ginagawang kasalanan. Parang ganoon. Alam ng Diyos na si Job ay walang ginawa Sumunod si Diyos, si Job, naglingkod siya ng maayos. Kaya sabi ni Job, my lips will not say anything wicked. Ang aking bibig hindi magsalita ng kahit anong masama. Ang aking dila ay hindi magsasabing ng kasinungalingan. My tongue will not utter lies. Nanatili pa rin siya sa kaniyang matibay na pagtitiwala at matibay na panampalataya sa Diyos. During trials and testing, karamihan dito, marami po dito po, based on my experience, dami ko pong nakita during trials, minsan sisihin pa ang Diyos, minsan manluod pa sa Ginoo, magtampo pa sa Diyos. Huwag ganon mga kapatid. If you want to receive your blessings, ito na hindi tayo i-bless ni Lord pag hindi tayo dadaan sa examination and testing sa buhay. Kaya kung may testing o may trials tayo dahil nais ng Diyos na i-bless ka na, dumaan lang po tayo sa tamang proseso. Napakalaga po yan So ingatan po ang ating mga salita. Lalo na pag nag-aaway, ipinahintulutan ng Diyos, naglalis mo sa mga mag-asawa, mayroon kayong tampuhan. Doon sa mag-asawa, napakaraming masamang salitang mabitiwan doon. Maraming words na masakit na minsan ay hindi naman totoo, bitiwan mo lang para makaganti tayo. And yun ang hindi maganda, mga kapatid. Number two, during trials, testing sa buhay, huwag kang mag-compromise sa kasalanan. Don't compromise. Kasi ang iba ay minsan mag-compromise na gagawa ng kasalanan, magsalita ng kasinungalingan, magkaroon ng plastikan, mag-compromise na sa kasalanan. Mga kapatid, dito maraming bumagsak na Kristiyano na
tinisting lang ni Lord ay nag-compromise kasalanan. Sabi ni Job 27 verse 5, I will never admit you are right. You are in the right. Mga kapatid, kasi ganito yan. Ang kausap ni Job dito, mga kapatid, please, you need to understand, kausap ni Job dito yung kaniyang mga kaibigan, yung tatlo niyang kaibigan. At pilit siyang pinapaamin na Job, mayroon kasi kang tinatagong kasalanan. Mayroon kasi ikaw nagsalita kang ganito, ganito. So para bang pumunta yung kanyang mga kaibigan at kinundim si Job. Umamin ka na, Job. Ganito kasi, ganito, ganito. Kaya nga sabi ni Job, I will never admit you are in the right. Kasi para bang pinalabas sa kanyang mga kaibigan na yung tatlong kaibigan niyo ang nasa tama, si Job ang mali. Kaya hindi siya nag-compromise talaga. Hindi talaga siya nakisang-ayon doon. Sabi niya, no, no, I will never admit you are in the right. Sabi kasi nila, mali Job ang yung ginawa mo, mali yung pamamahala mo, mali yung strategy mo. Ito kami yung tama. Si Job ni alam naman niya ang kanyang relationship with the Lord eh. Alam naman niya na naramdaman niya ang Diyos, na pipil niya si Lord, nakakausap na si Lord, na nakita niya yung kamay ng Lord ay gumagalaw sa kanyang buhay. Doon sa tatlo ng kaibigan ay hindi naman makita eh. Kaya sabi ni Job, I will never admit that you are in the right till I die, hanggang ako'y mamatay. This time si Job ay nagkasakit eh. Nagkasakit kahit ako'y mamatay. Alam ko yung panampalataya ko sa Diyos. Alam ko yung mahal ko ang Lord. Mahal ko ang Lord. Parang ganon. Kaya ang problema during testing, ang daming mag-compromise. Gagawa ng kasinungalingan, gagawa ng kasalanan, gagawa ng mga kapatid, hindi ganon. At ito'y magbigay po sa atin ng guidance. Pangatlo po, during trials, huwag mong tatalikuran ang iyong panampalataya sa Diyos. During trials, during testing, huwag kang give up, huwag kang mag-backslide. Pakisabi nga siyang katabi na huwag kang mag-backslide. Sige, sabihin mo nga huwag kang mag-backslide. Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang ma-discourage. Kasi maraming tao ay magdi-discourage na, magtampo na sa Diyos. At tumalikod na sa panampalataya. Kasi discouragement and faith cannot go together. Hindi sila pwedeng magkasama yung panampalataya at discourage eh. Sabi ni Job, I will never admit you are in the right till I die. I will not deny my integrity. I will not deny my integrity. So huwag mong bitiwan yung panampalataya mo, huwag kang tumalikod sa Diyos, mga kapatid. Example, I will give you best example. May tithes kang hawak mo, yung tithes mo ngayon 3,000, 1,000. May gastusan, may trials na may nakasakit o ganito. Mga kapatid, karamihan ay yung pang tithes niya, gagastusin niya, ibili niyang gamot, ganito yan. So you deny your integrity. Ito yan, marami yan. Dumaan po ako dyan nang si Pastora Emily, siya po'y operahan ng aming first baby. Kailangan ng mag-down ng 15,000. Ang pera ko sa aking wallet ay 2,000 lang. Ang tithes and offering ko po. Mga kapatid, pang-down ang bulong ng Diablo sa akin. I-down mo na yung tithes mo, i-down mo na pambayad para maoperahan yung anak mo, ay yung asawa mo para maoperahan na siya. Pero hindi ko po ginastos, hindi ko po ginalaw ang aking tithes. I stay in my integrity, mga kapatid. And alam niyo ang nangyari, kinausap ko po yung cashier doon sa hospital. At sabi ko bukas ng alauna, ibibigay ko yung down payment 15,000. Please bigyan mo lang ako ng clearance na operahan yung pong asawa ko. And bukas nang magbibigay ng down payment, pipirma ako kasi pastor ako. Sabi ng 10,000 wala kang pag down, 5,000 wala, sa 2,000. Wala talaga akong pera. May pera ako is yung tithes ko. Hindi ko po ginastos yan eh.
That is my that was my breaking point during the time. Doon makita yun eh. At ako'y nanalangin, umiyak sa Lord. Lord, hindi ko po gagamitin, gastusin yung pong tithes ko. Please take full control sa aking asawa at hipuin mo yung billing section na magbigay sila ng clearance para maopera yung asawa ko. Ay ginigrant naman ni Lord yung prayer ko, na-opera yung asawa ko, inoperahan yan. Alam niyo po, kinabukasan, ang dami pong pirang dumating sa akin. Alam niyo po, ako po'y alas 11 ng umaga, nakalikom po ako ng 25,000. Mga kapatid, ang down payment is 15,000. Kaya binayad ko agad. Mga kapatid, hindi ko po nagalaw yung tithes ko. Kung ginalaw ko po yung tithes ko at ibinigay ko doon, kinabukasan walang pirang darating sa akin. Bakit? Sirado po ang langit. Kaya hindi po makadaloy sa akin yan eh. Dahil bukas lang po ang langit pag hindi mo po gastusin, hindi mo po galawin at ang iyong tithes mo, kukumputin mo ng maayos at ibigay mo kay Lord yan. Breaking point po sa akin yan eh. That was 2006, September 21. September 20, mga kapatid. Hindi ko po makalimutan yan eh. Na doon po grabe yung bulong ng Diablo, grabe, hindi mo ibigay mo yung 2,000 mo, may unawaan, maintindihan yan. No, nanatili po ako sa salita ng Diyos na paggastusin ko po yung tithes ko, sirado po ang langit. Wala na pong pabor sa akin. Mga kapatid, praise God. Alam niyo po, gumasto ako ng 80,000 sa pag-opera ng aking asawa. Pero yung pirang dumating sa akin, more than 100,000. Kaya kumita pa ako noon eh. Grabe yung blessings dumating. That's proven and tested in my life. Ako po'y 32 years na sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos. Ngayon po ako po'y, mga kapatid, ay 22 years sa pastoral work. 25 years sa pastoral work. Mga kapatid, 25 years, 1999 po ako naging pastor. Kitang-kita ko po na yan. Experience ko po yan. Huwag mong tatalikuran ang iyong panampalataya sa Diyos during testings and trials. Amen? Amen. Mga kapatid, purihin po ang Diyos. Pangapat po, dito ako magtapos. Mga kapatid, pangapat po, ito yun si Job eh. Ito yung si Job eh. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ni Job, sabi ng kaniyang asawa ni Job, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Si Job nagkasakit, pinuntahan siya sa kanyang asawa at sana ay kinumport at inalagaan dahil nagkasakit siya. Grabe ang kanyang pigsa, ang kanyang sakit na naramdaman. Pero doon pa yung asawa niya at iniwan siya sa ire. Sabi ng asawa niya, Job, are you still maintaining your integrity? Sumpain mong Diyos at mamatay ka. Grabe yung asawang ganon. Sabi ni Job, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God, not troubles?" Kaya talaga si Job ay hindi talaga siya bumitiw. Intact ang kaniyang pagtitiwala at panampalataya sa Diyos. Ang kaniyang pagmamahal at makikitang-kita po dito ang kaniyang natutunan mula sa salita ng Diyos. Kaya saludo po ako kay Job at isinulat para maging encouragement po sa bawat isa sa atin. Amen? Amen po. Ngayon, pang-apat po, during testing, magtiwala ka sa Diyos. Mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos dahil mahal ka ng Diyos eh. Magtiwala ka, lahat ng nadaanan mo para sa iyong kabutihan po yan. Mga kapatid, maniwala ka, lahat ng nadaanan mo para sa iyong kabutihan po yan. Amen? Gusto ko pong encourage bawat isa na lahat ng nadaanan mo sa ngayon, mga kapatid, that is your own, for your own good. Magtiwala ka lang sa Diyos. I give you best example. Mga kapatid, dito po makita yung tiwala. May isang tao po ay nahulog sa bangin. Nang siya po'y nahulog sa bangin, sa napakalalim na bangin, sumigaw siya, "Tulong Lord, tulong, tulong Lord." Alam niyo po, nakakapit siya ng kahoy. Nang nakakapit sa kahoy, kasi madaling araw yun eh, mga alas 4 ng madaling araw, nakakapit siya, nakahawak siya.
Kaya hindi siya bumagsak sa lupa. Nang nakahawak siya, praise God, nakahawak siya. Kaya lang, nanga, kumaga, nangalalay na ang kanyang kamay sa kahawak kasi madilim, hindi wala siyang makita kasi madaling araw pa, mga kapatid. Sumigaw siya, Lord, ano ang aking gagawin? Ano ang gagawin? Salamat, ako'y nakahawak ng isang kahoy sa isang sanga nakahawak. Pero ano ang aking gagawin? Wala akong makita eh. Wala akong makita. Ano ang gagawin? Ay, pagod na yung kamay ko sa kahawak eh. May bumulong sa kanya. I believe that the Holy Spirit bumulong sa kanya. Sabi ng Holy Spirit, bumitiw ka na. Bitiwan mo yung sanga. Bumitiw ka na. Sabi niya, hindi, Lord, Lord, lalo akong mahulog. Bangin ito. Lalo akong mahulog. Bangin ito. Tapos bitiwan ko yung sanga. Panginoon, tulungan ko. Ako'y pagod na, pagod na. Pagod na yung kamay ko. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, bumitiw ka na. Sabi niya, hindi, basta, baka mamatay ako. So, wala siya ibang choice. Tiniis niya sa kakahawak ng sanga. Tiniis niya hanggang lumiwanag. Nang lumiwanag, mga kapatid, sa katitiis niya, pagtingin niya sa baba, mga kapatid, isang dangkal na lang lupa na. Isang dangkal lupa na. Ay pagtingin niya, so bumitiw siya at bumaba siya. Ay lupa na pala eh. Kailang wala siyang tiwala sa Diyos. Sabi ng Lord, bumitiw ka na. Napapagod ka, bumitiw ka na. Bitiwan mo na yung kamay mo. Bitiwan mo na. Napagod ka, bitiwan mo na. Hindi na bitiw. Wala siyang tiwala sa Diyos. Kaya napagod siya. Pagtingin niya, isang dangkal lang pala. Isang dangkal na lang pala. Lupa na. Minsan ganito yan eh. May instruction si Lord. During testing, ako po'y naniwala and based on my experience at kayo po'y naniwala na nangusap si Lord sa atin. Kung may tiwala ka si Lord, sundin mo. Kung sinabi ng Lord, mag-tithes ka na. Mag-tithes ka. Sabi Lord, ayaw ko, wala akong mga base. Yung pira ko, sayang na. Mag-tithes ka. Kung sinabihan ka ng Lord, magbigay ka. Magtiwala ka sa Diyos, magbigay ka. Amen. Kung sinabi ng Lord, patawarin mo na siya, patawarin mo na. Magtiwala, Lord, ayaw ko, masakit. Patawarin mo na. Kung sinabi ni Lord, kasi during testing, nangusap si Lord sa atin. During trial. Minsan lang tayo walang tiwala sa Diyos eh. Alam nyo, sundin po natin yung conviction of the Holy Spirit that is for our own good, that is for our best in life, para po sa atin po yan. Napakalaga lang po yung magtiwala ta sa Diyos. Amen. Alam niyo maraming tao hanggang ngayon hindi pa makapagbigay sa kanyang tithes. Hindi pa niya maibigay kasi yung tiwala niya sa Diyos hindi makita pa eh. Bakit ko po idididiin? Kasi this is my life. Ako po yung nagtatithe since 1992 until now. I am faithful to give my tithes. Hindi po ko nagsisi. Ako po fully blessed by God. Grabe, nag-umapaw po yung blessings ng Lord. Mga kapatid, kasi dito yung makita eh. Magtiwala ka sa Diyos. Kahit marami na pong pagsubok na aking nadaanan, simple lang magtiwala ka sa Diyos. Sumunod ka, mag-response ka. Ang iba ayaw na magsimba kasi may problema. Magtiwala ka sa Diyos. Magsimba ka, mga kapatid. Magtiwala ka. Magsimba ka. Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. And everything, makita mo yun eh. Katulad ni Job, sumamba siya sa Diyos. Sinamba niya ang Diyos, mga kapatid, during testing. Sinamba niya ang Diyos. Hindi siya bumitiw sa kanyang panampalataya, mga kapatid. Amen. That's my simple encouragement sa bawat isa. Amen po. Ito po yung sabi ng Bible mga kapatid. Okay. Tingnan natin mga kapatid, tingnan natin. Anong sabi dito? At this, mga kapatid, si Job po ay this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Sumamba po si Job sa matindi pong pagsubok. Hindi po niya kinalimutan yung pagsamba. Hindi po niya binitiwan dahil nandun po kanyang tiwala sa Diyos.
Amen po ba? And sabi po ng verse 22, in all this hope did not sin by charging God with wrongdoings. Hindi po niya biniblame si Lord. Hindi po niya biniblame si Lord. Amen po. Amen po. Hindi niya biniblame, hindi siya nagtampos kay Lord. He, he still believe in God. Kaya po siya ay sumamba sa Diyos. Amen. Amen. Sana po ay makatulong po ang message nito to encourage everyone na manatili sa Diyos. Amen. Pwede po ba lahat ay tumayo? Mga kapatid, pwede po ba lahat ay pumikit, tumayo, pumikit? Tayo po ay manalangin. Ako po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, ang aking panalangin sa bawat isa na sila po ay manatiling nakakapit sa panampalataya sa anumang pagsubok na aming nadaanan na encounter sa buhay. Magtitiwala sa iyo at hindi mag-compromise sa kasalanan at hindi magsalita ng masama. Bagkus patuloy kang sasambahin, patuloy na sumusunod sa iyo, patuloy na magmamahal sa iyo, patuloy na maglilingkod sa iyo, patuloy na magtitiwala sa iyo. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa. Just anoint them, Lord, and touch their lives in the mighty name of Jesus. Bless niyo po ang lahat na makarinig sa message nito, Panginoon. Bless them all. That is my prayer. In Jesus' name, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Just give your lives to Jesus. If you give your lives to Jesus, mga kapatid, hindi po kayo magsisi. Maramdaman po ang kapatawaran, maramdaman niyo po ang assurance. Higit sa lahat, yakapin po tayo sa lalim ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Panginoon, aking prayer po sa bawat isa ay, ang may sakit, pagalingin mo. Ang may problema ay bigyan mo niya ng lunas at solusyon kanyang problema. Nawa po bawat isa ay pumasa sa bawat examination, testings in life, sa aming buhay panampalataya. Bless them all, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you po. God bless. God bless. God bless, mga kapatid. Mag-comments po tayo at mag-like, mag-share. Amen.